Naaalala niyo ba si former President Rodrigo Duterte? Ang kanyang pamumuno sa loob ng 6 na taon. Halika at balikan kung gaano katindi at kahigpit ang former president sa pamumuno sa bansang Pilipinas. Si Rodrigo Duterte, kilala rin bilang Digong o Rodi, ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa Maasin, Leyte, Pilipinas. Bago siya naging pangulo, nagkaroon siya ng mahabang karera sa politika, simula noong maging miyembro siya ng Sangguniang Panlungsod ng Davao City noong 1986. Pagkatapos nito, nagsilbing alkalde siya ng Davao City ng mahigit isang dekada, 1988 hanggang 1998, at muli noong 2001 hanggang 2010. Wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan. Winawarningan ko kayo, kayong mga pamilya nakikinig ngayon, nandito itong mga putang inang, mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Psst! Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko kung putang ina. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko. Look at me. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng hindi maintindihan kung putang ina anong alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganon kayo ng ganon, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit. Habang buhay, bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan at gusto makapagsilbi sa kapwa-tao? Bakit kayo napasok dito, mga animal kayo? Para naman kayong putang ina, mga aso na eh. Ano, totoo lang, mabuti lang, marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng kayong doon sa may kaso, wag na kayong mag-bail. Huwag ninyo akong sisiyon. Huwag na kayo magkansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko, itong mga kriminal, sunod kayong mga pulis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung pulis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang putang ina Ako nagwa-warning lang sa inyo. Hindi ako nagwa-warning na para pantakot. Nagwa-warning ako para gawin ko. Yun ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng
hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga niyo subukan? O pues, ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, ganon talaga ang gawin ko. Ganon talaga ang gawin ko. Let's say kayo. Yan ang usapan. Wala tayong sisiyan. Kagaya rin sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina hindi pa ninyo maintindihan? Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kay due process, kaya wala. Samantala kayo naman ang lumalaban. At lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo polis, pinapatay ninyo dahil ayaw ninyong mahuli. Kaya rin yung mga mayor, pinapatay sarili nilang polis, yung pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, due process, kainin mo yung due process mo. Wala kayong silbi para sa akin, salot kayo sa lipunan. Winawarningan ko kayo, kayong mga pamilya nakikinig ngayon, nandito itong mga putang inang mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamatay itong mga putang ina to, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, due process. Inawarningan ko na kayo eh. Ayaw ninyong maniwala may kasalanan itong mga putang ina to, di kausapin ninyo ano ang totoo. Wala pag hindi ko gawin, inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga nang inaasahan ko. Paano tayo manalo dito sa kalaban natin mga NPA? Eh kung kayo mismo, putang ina, ginagawa ninyo yung ginagawa nila. Ito bastawan. Kaya ako pinatawag dito, Barney. Ayan, yung balite na yan ang magiging walang sisihana. Walang. Kayong mga pamilya, tingnan ninyo yung mabuti yung baka pag ito, isa nito babagsak. O ayan, kita na ninyo yung mga muka nitong mahal ninyo sa buhay. Gusto niyo kalabanin ang gobyerno? O pues, hindi tayo makatakot sa gobyerno. O di ako. Sige. Ako na. Huwag na yung mga pag bumagsak ito, trabaho ko. Period. Kaya kayong nasa loob, huwag kayong paarte-arte kayo mag-piyansa-piyansa. Kagaya ang ginagawa ninyo, madali mamapatay ng tao. Sundan mo lang sa likod. Paputukan mo, tapos lakad ka lang, kalma. Isang newspaper lang naman, isang sigawan na. Ang ingay dyan sa TV, 2 araw lang, 3 araw, tapos na. Hanggang dyan lang naman. Media, hanggang dyan lang. Publication, headline, tapos wala na. History ka na. Tapos ngayon, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Nagbitaw ako ng salita nung isang araw nung nabasa ko, nalaman ko nga na may pinatay ninyo yung kidnap victim. Ano kaya kung gawain ko yun? Ano kaya isip ninyo kung kidnapin yung asawa mo tapos putulan ng ulo? Itapot dyan sa... Para magdusa ka lang rin. Mabigyan ka ng leksyon na pinakamasakit para dudugo ang luha mo dyan sa kulungan na yun. Yung ganon yung Apache, pati yung Rido. Pag pinatay mo yung kadugo niya, babalikan ka talaga.
Ayun ang sa Mindanao eh. Baka gusto ninyo dito rin. Sa amin tawag niyan Rido. Magtindig kayo dyan. Magkukumperensya pa kami. Huwag kayong umalis dyan. Gutumin kayo, punutin nyo. Pag hindi, papatila ko sa inyo lahat yung